In the book of Romans chapter 5, verse 10, ang sinasabi po ng verse na ito, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Nakita niyo po, mga kapatid. Dati. Kasi tayo ngayon ay Christians. Amen? Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit, nung tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan, sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Malinaw po mga kapatid na dati-rati, tayo ay tinatawag na kaaway, God's enemy. Kasi nung una, before nag-reside si Jesus sa heart natin, bago natin siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, ibang spirit yung nag-reside sa atin. Ibang attitude, ibang karakter, and disobedience, hindi nakakaintindi sa kalooban ng Panginoon. Pero buhat, kung anong araw yun sa buhay mo, kung anong araw yung tinanggap mo si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Of course, tinanggap mo siya, hindi relihiyon ang iyong tinanggap. At magbuhat noon, kapatid, ang sabi ng Bible, tayo ay naging kaibigan na ng ating Panginoong Diyos. Meaning, through Jesus Christ, nireconcile tayo sa God the Father through Jesus Christ. Kaya ngayon bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na kaibigan ng Diyos. Sa aklat ng Second Corinthians chapter 5, verse 18, ito po ang sinasabi ng Bible. Second Corinthians chapter 5, verse 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. So kung palawakin natin yung sinasabi ni Apostol Pablo na buhat nung si Kristo ay nag-reside sa kanyang puso, ang sabi niya ay hindi na kami kaaway ng Diyos, kundi kami ay kaibigan. Kung papalawakin po natin, sapagkat tayo ay Kristiyano, sapagkat tayo ay tumanggap sa Kanya, ngayon din po tayo ay tinatawag na kaibigan ng ating Panginoong Diyos. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Verse 19, ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan. Amen? Ibinilang tayong lahat na kaibigan. Hindi lamang sa Diyos natin,
kundi tayo po ay ibinilang na kaibigan niya. That was a good news for us. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inaatasan niyang magbalita dito. Ang diablo po ay God's enemy. Ang diablo po ay kaaway ng Diyos. At magmula po nung tayo po ay naging Christian, magmula po nung tayo ay naging anak ng Diyos, magmula po noong tayo ay kabilang sa kingdom of God, in the kingdom of light, ang diablo din po ay naging kaaway natin. Tayo rin po ay naging kaaway ng diablo. So Christians, church, ikaw, ako ay kaaway ng diablo. Ngunit sa mga sandaling ito, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang salita. At sa kanyang salita, siya ay nagbigay ng warning. Siya po ay nagbibigay ng babala sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kumbaga, sa kanyang pagbibigay ng babala o ng warning, tayong lahat bilang mga anak ng Diyos ay pinag-iingat. Hello? Tayong lahat ay pinag-iingat. Bakit? Bakit tayo pinag-iingat ng ating Panginoon? Kasi po, mga kapatid, mayroong isang katulad ng isang leon. Hello? Mayroong isang katulad ng isang leon na umaatungal at gumagala. Sinasabi po sa Bible na katulad. Uulitin ko po. Sinasabi po sa Bible na katulad ng isang leon. Kasi originally, ang tunay na leon na sinasabi sa Biblia ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. He was called a lion from the tribe of Judah. At siya po ay ang Panginoong Hesukristo. Ngunit ang Bible ay napakalinaw na ang diablo na kaaway ng Diyos at kaaway natin bilang mananampalataya, ang sabi rito, katulad ng isang liyong umaatungal, gumagala at naghahanap ng kanyang masisila. At dahil tayo ay mga anak ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng amen. Dahil tayo ang mga anak ng Diyos, hallelujah, tayo ang target ng diablo. Tayo ang kanyang target upang sirain at wasakin, at iyon ang kanyang mission sa kanyang mga kaaway. In the book of John chapter 10 verse 10, sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na parito ang magnanakaw. Ang sinasabing magnanakaw na ito ay walang iba kundi ang diablo. Ano ang kanyang layunin?
Ang sabi ng talatang ito, upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Yun ang kanyang mission sa mga anak ng Diyos. Andiyan na ba kayong lahat? Ikaw ba ay anak ng Diyos? Then, the Bible says, ikaw ang target, ikaw ang mission ng dyablo. At ang purpose ng kanyang mission ay sirain ka at wasakin ka individually, personally, at hindi lamang ikaw, pati na ang iyong pamilya. In the beginning, the first family that was created by God, ang tanong, nagtagumpay ba ang dyablo sa pagsira, sa pagwasak ng unang pamilya? Yes, according to the Bible, naging victorious ang kaaway nung unang panahon. But, ang ating Diyos, kinalaunan, siya po ay nagbabantay at nag-iingat maging sa ating kapanahunan ngayon, especially sa special family o sa ating mga pamilya, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, hindi niya iniiwan ni pababayaan ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Ang problema lamang dito ngayon, kahit marami ng alam tungkol sa salita ng ating Panginoon, ang naging problema lamang ay hindi naging aware o hindi nakatutok doon sa mga strategy ng kaaway kung minsan nakakapasok siya sa buhay natin. Mga kapatid, ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 10 verse 10, na parito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Nakawin niya ang kagalakang ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay. Patayin niya ang ating maayos at magandang relasyon sa Panginoon. Patayin niya ang ating relasyon sa ating asawa. Patayin niya ang ating relasyon sa ating buong pamilya. That is the mission of the enemy. Kung kaya, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagbigay sa atin ng warning. Hello? Kung kaya, ang salita ng Panginoon ay nagbigay sa atin ng warning. Kasi naandyan siya. Andyan siya, gumagala, tumiligid, umiikot lang siya, at kapag ka nagkataon na may butas, kapag ka nagkataon na may problema na kanyang nakikita, sinasamantala ng Diablo ito na makapasok, at once na siya ay nakapasok, ay maaari siyang matagumpay sa kanyang purpose sa buhay. Literally, ang atungal ng leon ay nakakatakot. Nakakadinig na ba kayo ng atungal ng leon? Nakapunta ba kayo sa Manila Zoo? Nakakatakot. Yung kanyang buses, talagang lalapain kanya. Pag nilalapa kanya, kinakain kanya, walang ititira, uubusin kanya. Ganyan ang leon.
Ang sabi ng Biblia, ang diablo ay parang leon. Pero hindi natin siya nakikita. Pero tayo ay lagi niyang pinagmamasdan. Andiyan po ba kayong lahat? Pinagmamasdan tayong palagi. Bawat galaw natin, bawat kilos natin, na andyan lang, kasi ang sabi ng Bible, lumiligid lang siya, nagbabantay lang siya. Kapag siya nakakita ng butas, papasok siya, aatake siya, lalapain ka niya, sisirain ka niya, patayin ka niya, wasakin ang magandang relasyon. Kaya ang Bible ay nagbigay ng warning sa lahat ng mga anak ng Diyos. Una, ang warning ng Panginoon sa atin, maging mahinahon at magbantay. Hello? Maging mahinahon at magbantay. Self-control. Kapag sinasabi nating maging mahinahon at magbantay, ibig sabihin po nun, huwag mong hayaang maging kontrolado ka ng iyong damdamin. Huwag mong hayaang kontrolado ka ng iyong sariling lakas. Iwasan mo ang kasalanan at huwag kang makisang-ayon sa takbo o sistema ng sanglibutan. Huwag kang maging padalos-dalos sa iyong emosyon o sa iyong desisyon. Mga kapatid, ulitin ang sinasabi ng Biblia. The mission of the devil is to destroy, to kill. At wala siyang ibang target kundi ang mga sumasamba sa Panginoong Diyos. Sapagkat alam niya na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, alam niya na ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, alam niya na ikaw ay connected sa Diyos. Ngayon, ang kanyang mission ay putulin ang iyong relasyon sa Panginoon. Masaya siya kung mawasak ang iyong buhay, masaya siya kung nasira ang iyong buhay, masaya siya kung nasira ang iyong pamilya. Masaya siya kung ikay ay huwag nang sumampalataya sa tunay na Diyos. Yun po ang kanyang ginagawa sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kung ang emotion natin ay ating pinababayaan, na kung saan ay ng kaaway ng Diyos, kaaway ng Kristiyano, na maaari kang papasukin, maaari kang sisirain ang iyong maayos na mood. Matutuwa siya. Pero ang Diyos naman ang hindi natutuwa. Kaya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, Unang Tesalonica chapter 5 verse 6. Kaya nga, pakibasa niyo pong lahat. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba.
kailangang tayo'y manatiling gising. Well, lagi naman talaga tayong gising. Pero hindi ho literal ang ibig sabihin nito. Sa Tagalog version, huwag nga kayong mga tulog. Sa ibang salin, huwag nga kayong mga tulog. Pero sa saling ito, kailangan tayo'y gising lagi, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Ang tanong dito, ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nung siya ay sumulat sa church ng Thessalonica? Ang ibig niyang sabihin, palagi kayong magbantay sa magitan ng inyong panalangin. Napakahalaga na yung pagbabantay mo, yung awareness mo, ay laging mayroong kasamang panalangin. Panalangin mayroong kasamang pananampalataya. Kumusta po kayo? Did you always pray for yourself? Did you always pray for your family? Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, pray without ceasing. Kapag hindi mo nababantayan ang iyong sarili sa magitan ng iyong panalangin na may pananampalataya, kapag hindi mo nababantayan ang iyong pamilya, ang iyong pagsasama bilang mag-asawa sa magitan ng panalangin na may pananampalataya sa Diyos, this is also the loophole, o ulitin ko po, ito rin po ang loophole or butas na maaaring ikaw ay samantalahin ng kaaway at sisirain ang iyong buhay, sisirain ang iyong pamilya, wawasakin ang iyong pamilya, puputulin ka sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon, wawasakin ang iyong pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kaya nga laging tayo'y manatiling gising. Aware tayong palagi, lagi tayong handa na makipaglaban ng mabuting pakipaglaban sa magitan ng ating mga prayers. Panalangin, panalangin, panalangin. Amen? Na kumusta po ang inyong prayer? Laging alerto, laging watchful, laging may special awareness. Huwag maging kampante. Seryoso po ang diablo, mga kapatid. Seryoso po ang diablo sa kanyang purposes. Seryoso po ang diablo sa kanyang pagsira at pagwasak. At kapag ang isang Kristiyano ay laging kampante sa kanyang sarili, hindi laging handa, hindi laging nagpipray for his protection ng kanyang sarili, sa kanyang isip, sa kanyang puso, protection ng kanyang emotion, protection sa kanyang pamilya. Pag lagi kang kampante at hindi mo ginagawa, kung hindi ka aware, kung hindi mo ginagawa ang parating panalangin sa Panginoong Diyos, mga kapatid, maaaring maging masaya ang kaaway sa buhay mo sapagkat maaari siyang lumusob, maaari siyang pumasok at magtatagumpay siya sa kanyang layunin. Mapipigilan lamang yung purposes ng diablo
sa buhay ng anak ng Panginoong Diyos kapag ang anak ng Diyos ay palaging aware at laging may protection sa kanyang sarili, laging may protection sa kanyang emosyon, laging may protection para sa kanyang pamilya, at ito ay sa pamagitan ng kanyang palagiang panalangin na may pananampalataya sa Diyos. Lord God, proteksyonan niyo po ako. Lord God, proteksyonan niyo po ang aking emosyon. Lord God, proteksyonan niyo po ang aking pamilya. Let us always pray, Lord, cover me, cover my family with your precious blood. The blood of the Lord Jesus Christ has power. Mayroong kapangyarihang itakwil kung ano man ang purposes ng kaaway sa buhay natin. Kung seryoso siya, dapat tayo Kristiyano ay seryoso din sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kung seryoso ang kaaway, dapat seryoso din po tayo sa larangan ng ating pananalangin. Hello? Protection by the blood of Jesus. Every night, sa prayer ko po, Panginoon, sa aming pagtulog, protectionan niyo po kami. Cover us with your precious blood. At bukod sa blood mo, Panginoon, padalhan niyo po kami ng iyong mga anghel na habang kami ay natutulog, babantayan kami at iingatan. At ang aking panalangin ay hindi lamang para sa aking pamilya, ang aking panalangin para sa aking spiritual family, at kayo po yun. The reason why I pray like that, because I love you all. Mahal tayo ng Diyos. At kung ako ay nanalangin para sa inyo na i-cover ng Panginoon ng blood ng kanyang protection, ikaw rin ay manalangin para sa iyong spiritual family. Let's pray for one another, mga kapatid. Ulitin ko, huwag maging kampante, dahil kahit matagal ka ng Kristiyano, ay maaari kang bibiktimahin ng kaaway. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Hindi kronika. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Tingnan po natin kung ano sinasabi ng Bible ng salita ng ating Panginoon. Kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya ay nabuwal. Ulitin ko po sa pagbasa ang verse na ito. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo. Christians, church, kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo. May nag-aakalang matibay pa siya, may nag-aakalang matatag pa siya. Pero sa loob-loob pala niya ng kanyang puso ay nabuwal na pala siya. Mahinang-mahina na pala siya. Kaya kahit matagal ka ng Kristiyano, kahit matagal ka ng mananampalataya, ay maaari kang biktimahin ng kaaway
kung hindi ka protected palagi sa magitan ng iyong prayer at pagtiwala sa Panginoon, panalangin na may pananampalataya, paglapit, patuloy na connection sa ating Panginoong Diyos. May mga Christian na akala nila malakas pa sila. Pero sa loob pala ng puso nila, sila ay nabuwal na. Ang kawalan ng pagbabantay ay daan sa pagbagsak. Ulitin ko po. Ang kawalan ng pagbabantay ay daan sa pagbagsak. Number 2, ang kaaway ay ang diablo. Ang diablo ay totoo at aktibo. Ulitin ko po. Siya ay totoo, siya ay aktibo. "24 hours, 7 days a week, totoo at aktibo." Are you listening? Ang diablo ay hindi simbolo lamang. May layunin siyang sirain ang pananampalataya mo. Para siyang liyong umuungal at umaatungan. Nakakatakot. Nananakot. Nanglilinlang. Ginagamit ang tukso. Ginagamit ang kasinungalingan. Ginagamit ang discouragement. Ganyan ang panglilinlang ng diablo. Nakakatakot, tatakutin ka niya. Lilinlangin ka niya. Gumagamit ng mga tukso. Ang daming tukso. Yung lang isang bagay na hindi sa iyo, wala yung may-ari, walang nakakita. At naandiyan ka, pagkakataon mo na makuha yung bagay na hindi sa iyo. Tukso na po yun. Anya bakang lahat. Pero hindi sa iyo yun. At wala yung may-ari, walang nakakita. At naandong ka sa sitwasyon, ginagamit ng diablo yun bilang tukso sa iyo. Kapag nabuwal na ang puso mo, kapag mahina na ang puso mo, you are not covered by the prayer, by the protection of the blood of Jesus, plus your spiritual awareness. Kapag wala ka nun, pwede mong kunin yun. Total, wala namang nakakita. Sino ang gumagawa sa inyo ng ganyan? Hindi na kailangang itaas ang iyong kamay. Only God knows. Hello? Tukso. At yun ay ginagamit na butas ng diablo para sirain lang ang iyong buhay bilang isang Kristiyano. Ang hindi mo alam, nagtagumpay na ng minsan ang kaaway sa buhay mo. Nasisira na ang iyong reputasyon. Ginagamit ang discouragement. Minsan, nang hinaan tayo ng loob, nadidiscourage tayo, ipagpatuloy ko ba ito? Gagawin ko pa ito? Nadidiscourage ka na. Discouragement is not the spirit that comes from the Lord. Hindi po yan galing sa ating Panginoong Diyos. Ang discouragement po ay espiritu po yan na galing lang siya sa diablo. Amen? Kaya nga sa Bible, ang tulad siya ng isang leon na umaatungal at naghahanap
ng kanyang masisila. Ang leon ay naghihintay ng mahina. Ang leong ito na katulad ng leon, ay naghihintay siya at tinitignan niya kung sino ang mahina, kung sino ang hiwalay sa grupo, at kung sino ang hindi alerto. Salamat sa Panginoon, we are the group of God. We are the church. We are the called out ones. We are saved by the grace of God. We are one family. At huwag tayong hihiwalay sa pamilya ng ating Panginoon. Bukod sa sarili mo, na ikay nasa iyong tahanan at nanalangin ka, this is the group of God, this is the family of God, this is the spiritual family of God. Huwag tayong hihiwalay sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. Amin po ba, mga kapatid? Now, ang grupo ng Diyos, ang pamilya ng Panginoong Diyos, ay lagi niyang pinagtitipon, pinagkaisa. And today is the day kung saan ginagather tayo ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nag-prepare ng kanyang spiritual na pagkain upang minsan pa pakakainin niya ang ating kaluluwa. Upang itong ating kaluluwa ay hindi manghihina, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya sinasabing huwag kang hihiwalay sa pamilya ng Panginoon. Huwag kang hihiwalay sa grupo ng mga anak ng Diyos. Because in that day, in that place, there was a word of God that exactly para maitanim sa puso ng bawat Kristiyano. At sa salita ng ating Panginoon, tayo po ay lumalakas. At doon po natin malalabanan ang dyablo na kung saan ay mayroong masamang plano sa atin na sisirain tayo. Pero ang God's Word natin, lalong-lalo na kung tayo ay natiling nakatayo at lumalakad ayon sa Kanyang Espiritu, ayon sa Kanyang salita, napakahirap tayong talunin ng kaaway. Amen? Hindi tayo easy na ibagsak o sirain. Why? Because we are protected by the Lord. Especially today, we are protected by the blood of Jesus. Katlo, ang peligro. Ang peligro. Sabi ng verse, naghahanap ng kanyang masisila. Naghahanap ng kanyang malalapa. Ang target ng diablo, ng liyong umaatungal, ay ang mahihinang mananampalataya. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid? Ulitin ko po, ang target ng kaaway ay ang Kristiyanong mahina sa pananampalataya. Kaya, i-desire po ninyo, young people, mga magulang, mga kapatid, i-desire nyo sa puso ninyo, sa buhay ninyo, na ikaw ay mag-grow sa iyong pananampalataya. Mag-grow sa kaalaman ng salita ng Panginoon, mag-grow in wisdom sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At hindi ka lalago sa pananampalataya, hindi ka mag-grow sa kaalaman ng salita ng Panginoon,
Hindi ka mag-grow in wisdom kung pinababayaan mo ang iyong sarili, kung hindi mo pinapakain ang iyong kaluluwa, kung hindi ka nakikinig ng salita ng Panginoon, ay parang pinababayaan mo ang iyong sarili at tuluyang manghihina ang iyong kaluluwa. Yun ang butas na maaring makita ng kaaway na ikay samantalahin at sirain. Kapatid, mga kapatid, sabi nga, ang kaaway ay naghahanap ng kanyang masisila o malalapa, nangangahulugan that we are in danger. Kumbaga, nasa panganib. Pero salamat po sa ating Panginoong Hesukristo, nakapakabuti niya sa buhay po natin. God is a good God. Hindi siya pabayang Diyos sa buhay natin. Nagpapasalamat tayo na meron tayong Panginoon. Buhat sa simula hanggang sa ngayon, ang Panginoon is always in our side. But don't run away. Don't run away from Him. Huwag kang tumakbo, huwag kang lumayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa panahon natin ngayon, ako'y nalulungkot sapagkat mayroong mga Kristiyano na sobrang kabisihan sa mga material na bagay. Maraming Kristiyano sa kasalukuyan na kung saan ay wala ng panahon sa gawain ng Panginoon. Nakakalungkot na isipin na mas binigyan ng priority ang mga material na bagay kaysa bigyan priority ang kanyang pangangailangan sa kanyang kaluluwa. Kapatid, kahit kailan hindi nagbabago ang salita ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Panginoon, unahin mo lang ang kanyang kaharian. Unahin mo lang ang kanyang katuwiran. Gawin mong always number one ang Panginoon. Kung anong material na bagay, kung anong blessing na meron tayo, ang lahat ng yan ay binigay ng Diyos sa atin upang tayo ay makakain, upang tayo maging masaya. Pero ang mga bagay na iyon ay pangalawa lamang. Ang number one ng ating mga buhay ay mabigyan ng pangangalaga ang ating kaluluwa sa pagitan ng kanyang salita. Na ibig sabihin, number one ang God's Word sa buhay natin. Amen? Number one ang God's Word sa buhay po natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Hello? All these things. Alam niyo ba kung bakit sinabi ni Jesus yung word na yun, na seek ye first the kingdom of God? Kasi ganito yun. Nung nangisda ang kanyang mga alagad, magdamagan silang nangisda, naghagis ng mga lambat nila. Magdamag, wala silang nakuha na isda. Napupuyat sila sa kapangisda, wala silang nakuhang isda. Dumating si Jesus. Sa ibabayong dagat, nakita niya ang kanyang mga alagad, pagod na pagod, walang nakukuha. Diba kung minsan tayo po, may ginagawa tayo, napapagod tayo, parang wala tayong napapala. Ganun po nangyari sa kanyang mga disciples nung unang panahon. At nung dumating si Jesus, ang utos niya, ihagis niyo ulit ang lambat. Ang sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, nagpupuyat po kami, magdamagan po kami, wala kami nakukuha ng kahit isa. Pero ang sabi ng Panginoon, ihagis mo lang ang lambat. Alam niyo ang susi doon? Obedience. Pagsunod lang. Anya ba kayong lahat, kapatid? Obey, obey, obey. Sumunod, sumunod. At ito ang challenge sa atin, sumunod, sumunod tayo sa salita ng Diyos.
Ano ang nangyari sa kanyang mga disciples nung hinagis nila ulit yung lambat? Ang sabi ng Biblia, nakakuha sila ng napakaraming isda at halos mapunit pa ang lambat nila. Bakit ganon? Kasi sumunod sila sa ating Panginoong Hesukristo. Ako'y naniniwala, kapatid, from the bottom of my heart, ang challenge sa atin, kapag tayo ay sumunod lamang lagi sa salita ng ating Panginoon, hindi makunat ang ating Panginoon, naka-ready lagi ang blessings niya para ibigay. Hindi pa tayo nanghihingi, ibibigay na ng ating Ama sa langit. Ganyan ang pagmamahal ng ating Ama sa atin. At nung sila ay nasa baybayin na, sila ay nag-iihaw, siyempre kumakain na sila. Salamat sa Panginoon sa pagkain natin araw-araw, hindi po ba? Meron ba sa inyong hindi kumakain ng 3 bisang araw? Kung wala naman, hingian mo yung katabi mo. Salamat kay Lord sa pagkain. Amen? Salamat sa foods. Every day. Nung kumakain sila, sabi ng Panginoon, sa pagkain ito, unahin niyo lang lagi ang Panginoon. Inaantok na ang isda. Malakas eh. Takpan-takpan lang. Sa isdang ito, sa kinakain nyo, ang sabi ng Panginoon, unahin nyo lang ang kingdom of God and His righteousness. In all these things, Jesus was talking about the fish na kinakain nila. Ang sabi ni Jesus, unahin nyo lang ang Panginoon, unahin nyo lang ang kingdom of God. Unahin nyo lang ang Diyos. Unahin nyo lang ang kanyang katuwiran. Unahin nyo lang ang kanyang mga salita. Unahin nyo lang ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay pawang idaragdag pa ng Diyos. Anong kinakain mo araw-araw? Nagsawa ka na ba sa ulam mo? Ang ulam mo sa umaga, ulam mo sa tanghali ay ganun pa rin. Ulam mo sa hapon ay ganun pa rin. At least dagdag ng dagdag si Lord ng pagkain. Hindi tayo ginugutom. Amen? Bilang gusto ng Panginoon, uunahin lamang natin siya. Uunahin natin ang Panginoon kapag inuuna niya tayo, inuuna natin siya. Hindi lamang pagkain ang kanyang ibibigay sa atin, kasama na ang protection ng ating mga buhay, sapagkat habang tayo ay narito pa sa lupa, may panganib tayong hinaharap, sapagkat nariyan ang parang liyong umaatungan at naghahanap ng kanyang malalapa. Number 4, paano tayo magtagumpay? Nalabanan ang liyong umaatungan. Paano tayo magtagumpay sa ating pakipaglaban? Christians, we are in the battle. Andito ho tayo sa pakipaglaban. Hanggat tayo ay naririto pa sa lupa, involved tayo sa pakipaglaban. Ang kalaban natin ay hindi yung laman or dugo. Ang kalaban natin ay hindi kapitbahay. Andyan po ba kayong lahat? Ang kalaban mo ay hindi ang iyong mga anak. Ang kalaban mo ay hindi ang iyong asawa. Andyan ho ba kayong lahat? Ang kalaban natin ay ang diablo na siyang gumagamit ng tao para tayo ay aawayin. Ngunit, paano tayo magtagumpay? Well, ang paraan ng pagtagumpay, always remain in Christ.
manatili ka sa ating Panginoong Hesukristo. Always be aware kung ano ang attack, anong strategy, anong ginagawa ng kaaway. Always pray and remain in the Lord. Mahirap po kung kayo hiwalay. Mahihiwalay ang iyong buhay sa pagkakataon na ikaw ay hindi nagpipray. At yun ang butas na makikita na sinasamantala ng kaaway. Kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon, wala kang magagawa sa iyong sarili. Andiyan po paging lahat. Ulitin ko po. When you stop prayer, when you stop call the name of the Lord for your divine protection, that is the way na kung minsan hinihiwalay mo ang iyong sarili sa ating Panginoon. That's why ini-encourage palagi na huwag tumigil sa panalangin. Kapag tumitigil sa ating panalangin, that is the time na makikita ng kaaway at maaring sasamantalahin. Parang hinihiwalay mo ang iyong sarili. At kung hinihiwalay mo ang iyong sarili sa Panginoon sa magitan ng iyong panalangin, wala kang magagawa. Kayang-kaya ka ng dyablo. Kayang-kaya ka ng kaaway. Christians, huwag tayong magpatalo sa kaaway. Amen? Kaya lagi tayong manalangin. Manalangin, manalangin. Pray, pray without ceasing. Magsuot ng buong kagayakan ng Diyos. Isuot ninyo ang mga baluti ng ating Panginoong Diyos. Ano po itong baluti na ito? Ephesians chapter 6, verse 11. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin, may battle po talaga tayo. Anyan ba kang lahat? Talagang hanggat na andyan tayo sa lupa o sa mundong ito, may battle po talaga tayo, mga kapatid. Once na tayo ay wala na sa mundong ito, tapos na rin ang battle natin. Masay na tayo pagka tayo ay wala ng battle. Sino sa inyo ang gusto nang wala ng battle? Kasi once nang kinuha tayo ng Panginoon, tapos na ang battle natin. Amen? Kaya ang tanong ko, sino sa inyo ang gusto nang wala ng battle? Parang hindi niyo pa rin ako naintindihan. Ulitin ko po. Hanggat buhay pa tayo at nasa ibabaw ng lupa, involved pa tayo sa pakipagdigma. Kuha niyo po, mga kapatid. Pero kapag tayo po ay kinuha na ng Panginoon, tapos na ang ating pakipagdigma. Wala nang pakipagdigma. Kaya ang tanong, sino sa inyo yung gustong wala nang pakipagdigma? Ang ibig sabihin nun, sino sa inyo ang gusto nang kunin ng Panginoon? Ang sagot, huwag muna ngayon, Panginoon. So ngayon, involved pa tayo sa pakipagdigma. Amen? Pakipagbaka ng may pananampalataya sa Panginoon. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos
upang paglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, verse 12, sapagkat hindi tayo nakipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan ito, sa mga hugbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, verse 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa kipaglaban. Amen? Magtatagal ka sa iyong pakipaglaban kapag ka sinusuot mo, ginagamit mo ang mga baluting sinasabi ng ating Panginoon. Magtatagal ka. Ang sabi ng Biblia, sa iyong pakipaglaban, pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen? Kaya't maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, the Word of God, at isuot nyo sa dibdib ang baluti ng katuwiran, yung righteousness na siyang magdepensa sa atin, yung kabanalan, yung righteousness ang siyang magdepensa sa atin, at hindi makakaatake sa atin ang kaaway, sapagkat narito ang righteousness na mula sa ating Panginoon. Isuot ninyo yan. Sabi niya, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Verse 16, lagi ninyong gawin panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab ng palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? And then verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Amen? Utos po ito ng Panginoon sa atin, sa bawat Kristiyano, sa bawat individual. Utos po ito ng ating Panginoon. Palagi kayong manalangin. Anyan na ba kayong lahat? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Pagtulog mo sa gabi, manalangin. Amen? Paggising mo sa umaga, manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa bagong araw at sa buhay na kung saan ikaw ay nagising. Salamat po, Panginoon. At sa araw po na yun, sa buong maghapon, samahan mo ng panalangin ng protection para sa iyong buong pamilya, sapagkat ang target ng Diablo ay ang iyong pamilya. Anyan na ba kayong lahat? Manalangin kayong lahat, kayo sa lahat ng pagkataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos, pati na ang lingkod ng Panginoon. Ipag-pray niyo po, kapatid. Hello? Mayroon pong great evangelist ng araw. Well known, kapag siya'y pumupunta sa iba't ibang mga bansa, grabe, ang dami po talagang umaattend sa kanyang evangelism, sa kanyang evangelistic crusade. Grabe po talaga. At yung isa kong kaibigang pastor, na born again siya sa panonood lang sa television, sa kanyang programa. Pero alam niyo po, bumagsak sa pagkakasala ang evangelist na ito. At nung bumagsak sa pagkakasala ang evangelist na ito, umiyak yung kaibigan kong pastor. Alam niyo kung bakit? Kasi siya ang ginamit ng Diyos para siya ay maging born-again Christian. Great evangelist. Ang dami na hong kaluluwa ang kanyang naakay sa ating Panginoong Diyos. Pero ang Diablo, wala siyang pakialam. Kahit great evangelist ka, ay pwede kang ibagsak ng kaaway. Kahit pastor ka, kahit lingkod ka, ay maaari kang ibagsak ng kaaway. Pero ang sabi ng Biblia, ipanalangin ninyo kahit ang mga lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan ko po ang inyong panalangin para sa akin. I need your prayer. Bago po namatay ang great evangelist na ito, mga kapatid, sa Holy Message niya, kasi pinapakinggan ko po talaga, sa Holy Message niya, sabi niya, nung una, hindi ko kailangan
ang inyong prayers. Wow. Nung marinig ko po yun, meron pala siyang espiritu ng pagmamalaki. Kasi sabi niya, nung una, hindi ko kailangan ang inyong prayers. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo, hindi ko ba kailangan ang inyong prayers? Hindi ba ninyong kailangan ang prayer ng inyong kasama sa simbahan? Yes, kailangan natin. Amen. Magdalanginan tayo sa isita, we are brothers keeper. Bantayan natin. Ingatan natin. Ang sabi niya, pero ngayon, kailangan ko ang inyong panalangin. Pero yun ay after na nung siya ay nakapag-commit ng kasalanan. Mga kapatid ko kay Kristo Jesus, hindi ko hinihintay na ako ay magkasala para kailangan ko ang inyong mga prayers. Ngayon pa lang, kailangan ko ang inyong prayers. Ngayon pa lang, kailangan ninyo ang aking prayers. Ngayon pa lang, kailangan mo ang prayer ng iglesia para sa iyong pamilya. Ngayon pa lang, kailangan nating manalangin sapagkat tayo ay mayroong pakipagbaka at nasa peligro tayo kapag tayo po ay hindi laging manalangin, ay maaring tayo ay gagapiin ng kaaway na andyan lang siya naghahanap ng kanyang masisila at kanyang malalapa. Yan ang diablo. Kung siya'y kaaway ng Diyos, siya din ay kaaway natin sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Let us fight with a good fight of faith in the name of the Lord. Amen. Kaya kapatid, kailangan po natin maging masipag sa pagdalo sa mga pagtitipon sapagkat doon tayo makapapulot ng panibagong lakas mula sa ating Panginoon, sa ating patuloy na pagdalo at patuloy nating pakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang diablo, wala siyang pakialam kung anong relihiyon mo. Hello? Wala siyang pakialam kung anong pinagtagumpayan mo sa buhay mo. Anong profession mo, anong tinapos mo, anong trabaho mo, wala siyang pakialam doon. Ayan ba kayong lahat? Basta once na makita siya sa buhay natin, pwede na tayong gagapiin, pwede tayong lalapain, pwede tayong sisilain. Pero salamat po sa ating Panginoong Diyos sapagkat mas makapangyarihan ang Panginoon na kasama natin ngayon. Palakpakan natin si Lord. Amen. Mas makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kung kaya lagi tayong manalangin, lagi tayong magbasa, lagi tayong makinig ng salita ng ating Panginoon, magpakasipag tayo sa pagdalo sa gawain ng Panginoong Diyos sapagkat iyon po ang sinasabi ng ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, anak, palalakasin kita sapagkat alam ko kung anong problema mo, anong pagsubok mo sa iyong buhay. Andito lang ako, naghihintay na ako iyong tawagin. Hello? Promise po yan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos para hindi matakot sa ating pakipagbaka. Tinawag tayo ng Diyos upang magbantay habang siya'y kasama natin. Magtatagumpay tayo. Kung may liyong umaatungal at gumagala at naghanap ng kanyang mabibiktima, pero tandaan po natin palagi, mas makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos kaysa ating kaaway. Amen? Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa kapangyarihan ng kaaway. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo nag-iisa. Ang sabi ng Diyos, I will fight for you. Hindi tayo nag-iisa. God said, I will fight for you. Amen? Tumayo po tayong lahat.